Dumating si Taetak sa isang bahay para tuparin ang hiling ng kaibigang si Hajin na samahan ang isang babae. Sa kanyang pagkabigla, nakilala niya ang babae mula sa isang nakaraang insidente na tumatak sa kanyang isipan. Nagulat ang babae at tinawag si Yongji, sinasabing nandito na ang mensahero ni Hajin. Binati ni Yongji si Taetak, na nervyosong sumagot, habang iniisip pa rin ang pagkakakilanlan ng babae. Nagpasalamat ang babae kay Taetak para sa tulong noong nakaraang insidente at tinanong kung ayos lang ang kanyang braso. Sinabi ni Taetak na maliit na bagay lang iyon at normal lang iyon para sa isang maginoo. Nalito si Yongji at tinanong kung kilala nila ang isa't isa at inalala ang isang pangyayari kung saan iniligtas siya ni Taetak sa isang kagat ng aso. Pagkatapos, tinanong ni Yongji kung paano nila kilala ni Taetak si Hajin at nalaman nilang magkaklas pala sina Taetak at Hajin sa high school. Nagulat ang dalawang babae at tinanong ang edad ni Taetak. Tumanggap ng tawag si Taetak na nagpahinto sa usapan. Sinabi ng tumatawag na may malaking problema, nakatakas ang mga Koreano. Nagulat si Taetak at sumigaw ng hindi makapaniwala. Samantala, pinag-uusapan ni Joe Maldok at ng kanyang mga tauhan ang isang gang na pinamumunuan ng mga high school students. Kumpirmado ng mga tauhan na pinaghihinalaan ng mga taga-Yanbian na balak ng gang na nakawin ang pera mula sa simula. Sinabi ni Maldok na walang takot ang mga batang ito, sang-ayon ang kanyang mga tauhan, na nagsasabing ganyan talaga ang mga bata ngayon. Nagdesisyon si Maldok na mag-post ng anunsyo sa group chat para magtipon ng kanilang puwersa. Nang tanungin siya ng kanyang mga tauhan, sinabi ni Maldok na tungkulin ng mga matatanda na turuan ng leksyon ang mga bata. Samantala, nagpasalamat si Hajin kay Taejun sa tulong kahit hindi niya ito kailangan. Habang paalis na sila, tinanong ni Hajin kung hinahanap din ba ni Taejun si Auntie, na agad nagpahinto kay Taejun. Sinabi ni Hajin na narinig niya ang tungkol kay Auntie at iniisip na baka nasa barko ito. Sa isip ni Hajin, kahit na niloko siya ng mga Koreano na kumidnap sa kanyang kapatid, iniisip ni Hajin na hindi sayang kung susubukan niyang ipagpatuloy ito, at ngumiti si Hajin at sinasabing may kailangan din siyang gawin para kay Auntie. Lumipat ang eksena kina Gongji at Auntie, kung saan tinutukso ni Gongji si Auntie. Malupit na sinabi ni Gongji na kung mas bata si Auntie, pwede niyang ibenta ang katawan niya, pero ngayon pwede lang niyang ibenta ang mga mata niya, na ikinatakot ni Auntie. Tinutukso ni Gongji si Auntie, sinasabing huwag matakot at hindi siya mamamatay kahit wala siyang mga mata. Sinabi niyang magseryoso sila kapag tumigil na ang bagyo, na lalong nagpatakot kay Auntie. At agad inutusan ni Gongji ang kanyang mga tauhan na kunin ang mga mata ni Auntie, subalit, biglang pumasok ang isa sa mga tauhan ni Gongji, na nagsasabing may malaking problema, may isang lalaking gumagawa ng gulo sa barko. Nagulat si Gongji at nagtanong ng higit pang detalye. Ipinaliwanag ng tauhan na may isang lalaking may hawak na puting sobre ang sumakay sa barko at pinabagsak ang lahat. Galit na nagtanong si Gongji kung ilan sila at natatakot na sinabi ng tauhan na isang tao lang ito. Lipat ang eksena at matapos atakihin ang kalaban, tumakbo si Hajin at naalala ang usapan nila ni Taejun. Nagtaka si Taejun kung bakit dapat silang magtulungan. Sinabi ni Hajin na kailangan nilang pabagsakin ang mga kalaban sa barko para mahanap si Auntie. Plano ni Hajin na ilayo ang mga kalaban habang hahanapin ni Taejun si Auntie at lumipat ang eksena kina Taejun at Kim Dojin na natagpuan na si Auntie. Tinanong ni Gongji kung siya ang lalaking may puting sobre. Subalit hindi sigurado ang tauhan niya. Ngunit agad naman hinarap si Taejun ng dalawang tauhan ni Gongji, ngunit mabilis silang tinalo ni Taejun na ikinagulat ni Gongji. Agad ding inatake ni Taejun si Gongji na nagulat sa bilis ni Taejun. Kahit nakailag si Gongji, mabilis namang nahawakan ni Taejun ang kamay ni Gongji at ibinalibag ito sa lupa ng napakalakas. Nang makita ni Taejun ang natatakot na isa pang tao ni Gongji, hindi na ito pinansin ni Taejun at agad hinarap si Auntie, na unay nagtataka at nag-isip na makakatakas na rin siya sa wakas, pero biglang sinuntok ni Taejun si Auntie at galit na tinanong kung ano ang nangyari sa nanay ni Dojin. Patuloy niyang pinagsusuntok si Auntie hanggang sa pigilan siya ni Kim Dojin. Pagkatapos ng saglit na katahimikan, sinabi ni Kim Dojin na tumigil na si Taejun. Agad naman na tumigil si Taejun, subalit sinabi ni Taejun na isasama nila si Auntie at agad na umalis na sila. Simula ang eksena habang nakatayo si Hajin sa isang pasilyo na puno ng mga tinalong kalaban at nakaharap siya sa bagong grupo ng kalaban. Isang kalaban ang galit na sumigaw kay Hajin, sinasabing sumuko na siya. At habang tahimik lang si Hajin, biglang nakatanggap ito ng tawag at saglit tumigil para makipag-usap, tinanong tungkol kay Auntie
at sinabing pupunta na siya kaagad. Pagkatapos ng tawag, sumigaw ulit ang kalaban, pero mabilis na binato ng kutsilyo ni Hajin at pinatumba ang kalaban. Nang handa na ang iba pang kalaban na umatake, iminungkahi ni Hajin habang kinukuha ang kanyang sandata na umalis na lang sila sa daraanan kung ayaw nilang mamatay. Natakot ang mga kalaban at agad nilang binitawan ang kanilang mga sandata at tahimik na pinadaan si Hajin. Lipat ang eksena habang pinag-usapan ni Seong Ji-won at ng kanyang superior ang nalalapit na Inter-Korean Conference. Ipinaliwanag ng superior na humiling ang Hilagang Korea ng isang kultural na event para sa kooperasyon ng Hilaga at Timog. Binanggit niya na pinalayas nila si Do-young at tila muli silang kinakausap ng Hilaga. Iniisip ng superior na kailangan nilang magsagawa ng paunang pananaliksik tungkol sa mga tao at organisasyon na kasali, kasama ang mga malalaking negosyante, mga artista na konektado sa Black Beans Association, mga politiko, at ang National Investigation Service. Habang tahimik na nakikinig si Seong Ji-won, naalala niya ang pagkuha ng mga dokumento at napagtanto na lahat ng mga partidong ito ay konektado kay Hajin, at napansin ang pagkakaugnay ng mga ito. Lipat ang eksena at si Auntie ay nakatali at nakabitin mula sa kisame habang tinatanong siya ni Kim Do-jin. At nang magkamalay, agad na sumigaw si Auntie, subalit agad ding tinakpan ni Hajin ang kanyang bibig at sinabing tumahimik. Si Mayong-tong, na nakaupo sa likod, ay nagulat at nagtanong kung ano ang nangyayari. Ipinaliwanag ni Hajin na ito'y personal na usapin at iniisip kung papatayin ba si Auntie. Sinabi ni Mayong-tong na madali lang nila itong maayos at pwedeng hiwain, at pinuhin ang katawan ni Auntie kung papatayin siya ni Hajin. Tinanong ni Tae-jun kung bakit dinala ni Hajin si Auntie doon, at inamin ni Hajin na may kailangan lang siya munang siguruhin. At nang tanungin ni Auntie, na takot kung bakit nila ito ginagawa, agad naman siyang sinuntok ni Hajin. Iniinteroga ni Hajin si Auntie, hinihingi ang mga sagot tungkol kay Youngji at sa voice phishing na organisasyon. Sinabi niya na nakasalalay ang kapalaran ni Auntie sa kanyang mga sagot. Nais ni Hajin at Tae-jun malaman ang kinaroroonan ng pera at nagpasya silang alamin ito ng magkasama. Tinanong ni Hajin si Auntie tungkol sa kanyang koneksyon kay Youngji at sa voice phishing na operasyon. Lumipat ang eksena kay Jo Mal-dok na nagtatanong tungkol sa mga nanghimasok at tinatayang aabuti ng 30 minuto para malutas ang sitwasyon. Samantala, humanga siya sa tanawin ng gabi sa labas ng bintana ng kanyang kotse, bumalik kay Auntie, isiniwalat niya ang impormasyon tungkol kay Jo Young-mal, na kilala bilang Jo Steak, at ang steak sa Korea ay Mal-dok kaya siya ay tinawag ngayong Jo Mal-dok. Nagulat si Mayong-tong nang marinig ang pangalang Jo Steak at inamin na parang narinig na niya ito dati. Tinanong pa ni Hajin si Auntie na nagpatuloy sa pagpapaliwanag na si Jo Steak ay nagpapatakbo ng isang moving center at mukhang isang malakas na negosyo ito. Gayunpaman, nangungulekta siya ng personal na impormasyon sa pamamagitan ng moving center at ginagamit ito para sa voice phishing. Kapag lumipat ang mga tao, madali para sa kanya na malaman ang tungkol sa kanilang mga pamilya at magnakaw ng mga dokumento. Mas madali niyang naloloko ang mga tao kapag mas marami siyang impormasyon. Sa perang kinikita niya, pinamumunuan niya ang kanyang sariling organisasyon. Ibinunyag ni Auntie na tumatanggap siya ng mga komisyon mula sa organisasyong ito sa pamamagitan ng pagkonekta sa mga tagapagdala ng pera. Dahil alam ni Auntie na maraming tao na naghahanap ng mga defector mula sa North Korea ang nangangailangan ng pera. Pinutol ni Mayong-tong ang usapan kay Auntie at humingi ng paumanhin dahil may bigla siyang naalala. Subalit, lumipat ang eksena kay Tae-tak na naglalakad sa kalye. Sinabi niyang pinapunta niya ang kanyang mga tauhan sa bahay ni Youngji para bantayan ito, pero nakatakas ang mga Tsino na binabantayan nila. Pagdating ni Tae-tak sa lugar nila, galit niyang tinanong kung paano nila napatakasan ang mga bihag. Ipinaliwanag ng kanyang mga tauhan na lahat sila ay kumain at pagbalik nila, wala na ang mga Tsino. Tinanong ni Tae-tak kung may nagbantay, at sinagot siya ng isang tauhan na ang bantay ay nagpunta sa banyo. Tinanong ni Tae-tak kung hinanap nila ang lugar, at sinabi ng kanyang mga tauhan na pinabalik muna nila ang iba. Naiinis na sumigaw si Tae-tak na hindi sana siya umalis sa kanyang pwesto. Subalit, isa sa mga tauhan ni Tae-tak ang nagpahayag ng pag-aalala tungkol sa pagiging tauhan lamang nila ni Hajin, na tila gumagawa ng lahat ng mag-isa. Pakiramdam niya na nasasangkot sila sa mga kakaibang sitwasyon, at naalala ang insidente sa Majanggong Market. Galit na tinanong ni Tae-tak kung ano ang ibig niyang sabihin. Ipinaliwanag ng tauhan na pakiramdam niya ay nasasangkot sila sa mga kakaibang bagay. Subalit, binago na lang ni Tae-tak ang usapan at tinanong kung magkano ang kinita nila ngayong buwan. Ngumiti at sumang-ayon ang tauhan, at
at nagsabing gagawin niya lahat ang utos ni Taetak kahit na tumalon pa siya sa umaandar na kotse, subalit biglang, isang kotse ang bumangga sa pader ng kanilang lugar, na ikinagulat ng lahat at napatalon sila para umiwas. Pagkatapos ng kaguluhan, sinubukan ni Taetak tingnan kung ano ang nangyari, at dahan-dahang lumabas ang isang tao mula sa loob ng kotse. Lipat ang eksena habang biglang naalala ni Mayong Tong na nakilala na niya si Ju Steak ilang taon na ang nakalipas at nalaman niyang membro ito ng isang organisasyon sa North Korea habang bumalik ang eksena sa lugar ni Taetak. Habang lumabas si Jo Maldok mula sa bumanggang kotse at galit na hinarap si Taetak at ang kanyang mga tauhan, inaakusahan silang tumakas kasama ang kanyang pera. At dito na po natatapos ang yugtong ito. Maraming salamat po, mag-like at subscribe para sa susunod na kabanata. Hanggang sa muli.